Doc Alea Coffee. Itinaas ni Zara ang plastic cup na hawak niya, at ipinakita sa akin. Umiling ako at ngumiti lang sa kanya. Ngumiti rin siya sa akin, at ipinagpatuloy na ang pag-inom ng kanyang kape. It's our lunch break kaya walang pasyente. Nakatunganga ako sa harap ni Zara. Habang siya naman ay tahimik na sumisimsim sa kape niya. I check my phone inside my bag. Nang makapako iyon ay agad ko itong kinuha at tinignan, kung may text ba si Ethan. One text from him, napangiti ako at agad iyong binuksan. Love it. I sighed. Ano bang nangyayari sa asawa ko? Noong mga nakaraang araw ay okay pa naman siya. Pero ngayon, parang may kakaiba, at hindi ko alam kung ano yun. Pero gusto kong malaman kung ano bang nangyayari. Kung may problema ba siya? Kasi pakiramdam ko, meron. Nitong mga nakaraang araw, nahihirapan akong intindihin ang mga nararamdaman ko sa loob ng aking katawan. Tapos ay sumabay pa itong si Ethan na walang ginawa, kung hindi ang agnorehin ako at hindi man lang makatingin ng diretso sa akin. Ibinaba ko na lamang ang phone ko, at inilapag iyon sa table. Hindi ko na lang siya re-replyan. How will I reply to his text, though? Ilang araw na rin siyang ganito ngunit pinapabayaan ko na lang. But I know, something's off with him. Doc, okay ka lang? Si Zara, tinitigan ko lamang siya. Zara is only 22. Walang boyfriend at trabaho lang ang pinagkakaabalahan. I wonder kung hindi ako nagpakasal kay Ethan, masaya kaya ako ngayon kagaya ni Zara, na hindi iniisip ang love life. I don't think so. Masaya ang magkaroon ng buhay pag-ibig, at hindi talaga maiiwasan ang masaktan. Siyempre, sabi nga nila, hindi ka tunay na nagmamahal, kung hindi ka makakaramdam ng sakit. Your heart will ache while you're loving someone, or something. Particularly when your love for that person is so strong. Na handa kang gawin ang lahat para sa kanya, kahit pa ang ipagawa niya sa iyo ay ang iwan siya. I wonder, if Ethan asks me to leave him, gagawin ko ba? Well, yes. Lalo na kung eager talaga siyang mawala ako sa buhay niya. Kahit masakit, I'll do it if he'll wish. Natigil ako sa pag-iisip nang magsalita muli si Zara. She told a joke on something and somehow, it made me laugh. Kahit papaano ay nakalimutan ko ang problema ko dahil sa kanya. Ingat ka Doc Alea. Kumaway na lamang ako kay Zara, at sumakay na ng taxi. I didn't expect Ethan to fetch me today, though. Noong mga nakaraang araw kasi, ay hindi niya na ako sinusundo, at nagtitext lang siya sa akin na mag-taxi na lang daw ako, kaya yun din ang inasahan ko ngayong araw. Hindi ko na hinintay ang text niya, at sumakay na ako ng taxi para makauwi. I feel exhausted from everything. Iniisip kong magiging maganda ang mood ko pagdating sa bahay, ngunit iyon lang pala ang akala ko. Ethan being unreasonable again for ignoring me. Well, hindi naman talaga ignore na ignore, pero iyon ang pakiramdam ko. He's being cold to me and I don't like it. Hindi niya man lang sinasabi sa akin, kung anong problema niya. Kung rason niya sa akin na hindi naman ako nagtatanong, bakit? Kailangan ko pa ba siyang tanungin, kung anong problema niya? He should tell me. Tinanggal ko ang aming wall clock. At nakitang 9:00 na ng gabi. Kaninang 6:00 pa ako nakaupo rito sa couch, at hindi ko man lang namalayan ang oras. Ethan in our room. Pero ako, parang ayokong umakyat doon dahil sa lamig ng pakikitungo niya sa akin. Gayunpaman, tumayo ako sa aking kinauupuan, at umakyat na sa kwarto. Nang makarating ako sa pintuan ay marahan kong ipinihit ang doorknob at tumayo sa may pinto, nang makapasok na ako ng tuluyan. Nakahiga na si Ethan at nakatalikod siya sa akin. Nakasuot siya ng kulay puting t-shirt, at natatakpan ng kumot ang kalahati ng kanyang katawan. I sighed, malalim na ang kanyang paghinga. Ang bilis niyang makatulog. Lumakad ako papalapit sa aming kama, at hinaplos ang bedsheet, bago tuluyang nahiga na roon. Tinitigan ko ang likod ni Ethan, at malungkot na napangiti. Good night Ethan. I love you, bulong ko at ipinikit na ang mga mata. Kinabukasan ay ganun ulit ang nangyari. It's 7 a.m. in the morning and I'm off to work, si Ethan ay naliligo pa lang dahil mas maaga nga ang pasok ko kaysa sa kanya. Hindi na ako umasang ihahatid niya ako. Kinatok ko ang pintuan ng banyo para magpaalam sa kanya.
I'm going, ingat pag-alis mo. Medyo malakas kong sambit dahil nakabukas ang faucet, mukhang hindi niya ako maririnig. Ilang minuto pa akong tumayo roon, para hintayin kung may isasagot ba si Ethan ngunit wala. Ipinagkibit balikat ko na lamang iyon, at lumakad na paalis. Naglalakad na ako ngayon palabas ng subdivision, para magabang ng taxi na masasakyan papuntang hospital. Napamura ako ng muntikan na akong matapilok, at lumiko ang mga paa ko, parang na-dislocate pa ata ang kanang bahagi ng paa ko, paano ako makakalakad nito ng maayos. Hinubad ko ang suot kong sandals na may kaunting heels, at paika-ikang naglakad, kaunti na lang naman at malapit na ako sa gate ng subdivision. May bumusina sa aking gilid, napalingon agad ako sa pag-aakalang si Ethan iyon. What happened to you, miss? Tanong niya. Nakasakay siya sa driver's seat ng kotseng bumusina sa akin, at kunot ang kanyang noo habang nakatingin sa paa ko. Hawak ko pa ang sandal sa kabilang kamay, nang lumabas siya sa loob ng kotse at lumapit sa akin. Tiningala ko siya. Ang tangkad niya at may magandang pangangatawan. Sa tingin ko ay mas matanda siya ng ilang taon sa akin. Saan ka ba pupunta? Gusto mo bang ihatid na kita? Mabilis akong umiling at nginitian siya. Hindi na. Kaya ko namang maglakad, muntikan lang akong matapilok kanina. Sambit ko at binalikan pa ng tingin ang nilakaran ko kanina noong natapilok ako. Nginitian ko ulit siya at tinanguan. Sige, mauna na ako. Naglakad na ako ulit, ngunit napaupo na ako, dahil sa kirot na nararamdaman ko sa aking paa. Nako naman, nakikisabay ka pa talaga ngayon. Masakit din ang puso ko. The man behind me chuckled. Nilingon ko siya at nakita kong naglalakad siya papalapit sa akin. Sinubukan ko muling tumayo, ngunit hindi ko na kaya lalo na't walang suporta. Ihahatid na kita, huwag ka nang tumanggi. Tignan mo, hindi mo kayang maglakad, sambit niya at ay. Nalalayan ako papasok sa kanyang kotse. I'm King, by the way. Napalingon ako sa kanya nang sabihin niya iyon. Kanina pa ako nakaupo rito sa loob ng kotse niya, ngunit hindi pa ako nakakapagpakilala. I'm Alea, mahinang sambit ko. He chuckled. Nice name. I bet your mom watched several animes when she got pregnant with you eh. Natawa ako sa kanyang sinabi. Ang totoo ay hindi ko rin alam kung bakit iyon ang pangalan ko. Pero ayos lang naman sa akin, unique na pangalan. Unique ang pangalan ko. Nagkwentuhan kami hanggang sa makarating ako sa destinasyon ko. Napag-alaman kong isa siyang veterinarian, at may sarili siyang klinik. Papunta siya roon nang makita niya ako sa daan. King Avren Velasquez ang buong pangalan niya at may isa siyang anak. Wala na siyang asawa. Namatay ito dahil sa isang aksidente, kaya siya na lang ang bumubuhay sa anak niya. Mukha naman siyang mayaman kaya okay lang iyon. Ikaw, may asawa ka na ba? Nakangiting tanong niya. Tumango ako at nag-iwas ng tingin. Parang wala naman akong asawa ngayon. Ganon ang pakiramdam ko. Mabuti na lamang at nandito na kami sa hospital, kaya hindi na siya nakapagtanong ulit. Nagpasalamat ako sa kanya, at agad na bumaba ng kanyang kotse. Nagulat ako nung bumaba rin siya. Ihahatid na kita, tiningala niya ang hospital sa harapan namin. Dito ka pala nagtatrabaho doktora, ngumisi siya. Paulit-ulit at mabilis akong napailing. Nako, nakakahiya na. Kaya ko naman na sigurong maglakad, tanggi ko. Umiling lang siya at nalalayan na ako papasok sa loob ng hospital. Mabuti na lamang at nandito siya, dahil siguradong hindi ako makakalakad ng maayos, kung wala ang tulong niya. Sobrang laki ng utang na loob ko sa kanya dahil dito. Thank you, narito na ang klinik ko. Tinuro ko sa kanya ang pinto ng aking klinik nang makarating kami. Bumukas iyon at lumabas si Zara. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang kasama ko. Naninibago siguro sa mukha dahil hindi niya pa ito nakikita. Nagsalita si Zara, Doc, mauna na rin ako, magbubukas pa ako ng sariling klinik. Tumawa siya, ingat ka na sa susunod. Tumango ako at nang tumalikod siya sa akin, ay doon na ako pumasok sa loob ng aking klinik. Tipid akong ngumiti kay Zara na malaki naman ang ngisi sa akin. Umupo ako sa aking swivel chair, at binalingan siya ng tingin. Zara, ilang pasyente ang meron ako ngayon? Tanong ko. Ngunit imbes na sagutin niya ang tanong ko, ay niyugyug niya lang ang aking braso. Doc, sino yun ha? Bakit kasama mo? At saka ang gwapo.
Hindi mo sinabing may kaibigan ka palang ganoon kagwapo. She said, feeling giddy. Hindi ko yun kaibigan, nakisabay lang ako sa kanya, dahil natapilok ako, at nahirapan akong maglakad, sambit ko. Nawala ang kaninang malapad na ngiti niya, at kinunutan naman ako ng noo ngayon. Kumunat din ang noo ko sa kanya, habang kinukuha ang medicine kit na nasa cabinet ng aking lamesa. Gagamutin ko ang gasgas ko, nagkagasgas kasi kanina noon natapilok ako. Hindi ka ba hinatid ni Mr. Murphy, doktora? Kunot ang noong tanong niya. Bamantong hininga ako at saka umiling. Kumuha ako ng maliit na bulak, at nilagyan iyon ng alkohol, idinampi ko ito sa aking gasgas, at tiniis ang sakit na nararamdaman. Napangiwi ako sa pangatlong dampi ng bulak. Ang sakit. Nag-away ba kayo, Doc? Si Zara ulit. Hindi ko na siya sinagot at nag-focus na lang sa paggamot sa aking gasgas. Marahan ko ring minasahe ang aking mga paa, para maibsan ang pagmamanhid. Natapos ang maghapon ko na kaunti lang ang mga pasyenteng aking na-check up, at patuloy pa rin ang pagtatanong ni Zara sa akin, kung nag-away ba kami ni Ethan. Sa huli ay sinagot ko rin siya, dahil walang tigil ang bunganga niya sa kakatanong. Hindi kami nag-away, pero malamig siya sa akin, at hindi ko alam kung bakit. Nalungkot ang mukha niya, at hinawakan ang braso ko. Ayos lang yan, Doc. Siguradong magkakaayos din kayo ng asawa mo. Hindi ka naman noon natitiis eh. Tumango ako at ngumiti. Pinanghawakan ko ang sinabi ni Zara, hanggang sa sumunod na linggo. Sa sumunod na linggo ay hindi ko na pinansin ang pagiging malamig sa akin ni Ethan. Ganon talaga siguro, nabalitaan ko kasing masyado siyang busy, at hectic sa university, kaya yun siguro ang rason kung bakit ganito ang pakikitungo niya sa akin. Natigil ako sa pagsasalita, nang maramdaman ko na namang parang masusuka ako. Kumunat ang noo ni Zara nang tumakbo ako papunta sa banyo ng aking klinik. Doc, anong nangyayari sa'yo? Noong nakaraang araw ganyan ka rin, si Zara, habang hinahaplos ang likod ko. Sinundan niya na pala ako rito sa loob ng CR. Binuksan ko ang gripo at saka ako naghilamos. Napailing ako at malalim ang aking hininga. Hindi ko na alam ang nangyayari sa akin. Tuwing umaga ay palagi akong naduduwal sa hindi malamang dahilan. Hindi ko rin alam, Zara. Noong nakaraang linggo pa ako nagkakaganito, pabulong kong sagot sa kanya. Nanlaki ang mga mata ko, nang mapagtanto kung bakit ba ako naduduwal tuwing umaga. Hindi pa ako dinadatnan ngayong buwan. Hindi pa ako sigurado, pero kailangan kong malaman. Zara, pwede bang bilhan mo ako ng PT? Meron ata sa pharmacy dyan sa baba, sambit ko kay Zara. Nanlaki ang mga mata ni Zara, at napangisi siya dahil sa sinabi ko. Ngumisi lang din ako sa kanya. Mabilis siyang tumalima, upang sundin ang inuutos ko sa kanya. Iginiya niya ako palabas ng banyo, at pinaupo sa aking swivel chair. Dito muna kayo, Doc. Ako na ang bahala. Mabilis lang to, ngumiti siya at lumabas na ng klinik. Napangiti ako sa isiping buntis ako. Sa wakas, pagkatapos ng 4.5 taon, ay magkakaroon na rin kami ng anak ni Ethan. Hindi naman ito kasali sa aming plano, at kahit hanggang ngayon, ay wala rin kaming plano sa pagkakaroon ng anak. Pero siguradong magiging masaya siya, kung totoo man ang pagbubuntis ko. Sana nga ay totoo. Sana ay hindi ulit ito false alarm na naman, dahil ito na ang pinakahihintay ko. Ilang minuto lang ang nakalipas, at nakabalik na si Zara na dala ang ipinapabili ko. Malapad ang ngiti niya nang ibinigay niya sa akin iyon. Bilis, Doc. Excited na akong malaman ang resulta. Ngumiti ako at saka tumango. Nagtungo agad ako sa banyo, upang malaman na agad ang magiging resulta. Ilang sandali pa ay kinatok ako ni Zara. Doc, tapos na ba? Anong resulta? Sandali lang, Zara. Masyado kang excited, natatawa kong sambit. She giggled. Si Zara ay nurse rito sa pinagtatrabahuhan kong hospital. Matapos kong gawin ang nakasaad sa instructions ng PT, ay tinignan ko agad iyon at nakita ang 2 guhit. Shock, bulong ko at napangisi. Siguradong matutuwa si Ethan nito. Lumabas ako at dali-daling inagaw sa akin ni Zara ang PT. Natawa ako, hindi naman halatang mas excited pa siya sa akin, ano. Nang makita niya ang resulta, ay mabilis siyang lumingon sa akin at niyakap ako. Congrats, Doc. Finally.
After 4 years magkakababy ka na. Salamat Zera, humiwalay ako at nginitian siya. Kailangan natin tong ipamalites sa mga co-doctors mo, para malaman ni Doc Kristen off limits na si Ethan, dahil magkakaanak na kayo, nagpipigil sa inis ang tono ni Zera. Hinawakan ko ang braso niya, at inilingan siya. Ayos lang Zera, hindi na natin kailangan pang sabihin ito sa lahat. Sige Doc, bumantong hininga siya. Thank you dahil palagi kang nandito para sakin Zera. Ngumiti siya sa akin. Walang anuman Doc, parang ate na kaya kita. Tumango ako at napangiti na rin. Hindi na ako makapaghintay na sabihin ito kay Ethan. Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Bumukas ang pintuan ng klinik, at iniluwanon ang dalawa kong kaibigan na si Marga at Leslie. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa gulat. Anong ginagawa niyo rito, Lay, Marg? Tak ang tanong ko. Lumingon sila kay Zera, pagkatapos ay bumaling silang muli sa akin. Buntis ka, sabay nilang sambit. Napanganga ako at nanlalaki ang mga matang tumingin sa kanila. Paano nakarating sa kanila ang balita ng ganun kabilis? Nilingon ko si Zera, na ngayon ay nagkakamot ng ulo, habang naiilang na tumingin sa akin. Sinabi ko sa kanila Doc. Sorry, na-carried away ako hilaw siyang ngumisi. Magsasalita sana ako nang bigla na lamang akong lapitan ni Marga at Leslie. Si Marga ay kinuha ang PT na ipinatong ni Zera sa lamesa ng klinik ko kanina, at si Leslie naman ay hinawakan ang tiyan ko. Oh my God! Buntis ka nga, si Marga! Inagaw ni Leslie ang PT sa kanya. Congrats girl! Salamat! Ang bilis niyo namang makarating dito, natatawa kong sambit. Ngumisi sila sa akin at umupo sa sofa na meron dito sa klinik. Wala pa akong pasyente, dahil maaga pa at wala naman at ang nakaschedule ngayong umaga. Anyway, alam na ba to ni Sir Ethan? Tanong ni Marga. Umiling ako, pero may plano na ako, kung paano ko sa kanya sasabihin. Sana nga lang ay matuwa siya. Nalukot ang mukha ko nang maalalang mailap siya sa akin, at noong nakaraang linggo pa iyon. Hindi ko alam kung ano ang dahilan, kung bakit ganon ang inaasta niya, tuwing magkasama kami sa bahay, pero hindi ko na lang iyon kinu-question. Alam ko namang busy siya sa trabaho, siguro ay pagod lang siya katulad ko. Hinayaan ko ang ganoong pagtrato niya sa akin, dahil alam ko naman na wala lang iyon. At ngayon nga na may dala akong magandang balita, malaki ang posibilidad na bumalik na ulit ang dating pagtrato niya sa akin. Sir, kunot noong tanong ni Zera. Oo nga pala, hindi pa pala niya alam ang buong kwento ng buhay pag-ibig ko. Ako na ang sumagot. Professor namin siya noong college Zera. Napanganga siya sa sagot ko. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa aming tatlo nila Leslie at Marga. Parang ayaw pa atang maniwala sa akin nito. Mahina akong napatawa at nangingiting tinignan siya. Pero, asawa mo na si Mr. Murphy ngayon? Nakangangang tanong ni Zera. Sabay-sabay kaming tumango nila Leslie. Exactly, Zera. Arranged marriage ang nangyari rito kay Doktora. Itinuro ako ni Leslie bago ipinagpatuloy ang sinasabi. At doon nagsimula ang kwento nilang dalawa. Napangisi si Zera dahil sa narinig, ngunit halata pa rin ang gulat sa mukha niya. Ang galing naman, natutuwang sambit niya. Tumawa ang dalawa kong kaibigan. Naku Zera, hindi mo alam kung ano ang mga pinagdaanan nitong si Alea, bago siya mahalin ni Sir Ethan. Kaya hindi yun magaling. Si Marga, natawa ako sa sinagot ni Marga. Grabe talaga ang isang to. Natahimik tuloy si Zera, at hindi na muling nagsalita. Natakot siguro kay Marga. Hayaan mo na yang si Marga Zera. Galit talaga yan sa mundo, kaya pagpasensyahan mo na, bulong ko sa kanya, dahil katabi ko naman siya. Sinigurado kong hindi maririnig ni Marga ang sinabi ko, dahil siguradong magdadaldal na naman ito at babarahin ako. Tumango lang si Zera sa akin, ngunit hindi na talaga siya muli pang nagsalita. May plano ka na ba kung paano mo ito sasabihin sa asawa mo? Si Leslie ang nagtanong. Tumango ako at ngumisi sa kanila. Oo, pero kailangan ko ang tulong nyo. Kumunot ang noo nila, ngunit di kalaunan ay tumango rin sila at nginitian ako. Ihahatid ka namin pauwi, baka mamaya mapano kayo ng baby mo, sambit ni Marga. 4:00 na ng hapon, ngunit nandito pa rin sila at kakatapos lang naming gawin ang sorpresa ko para kay Ethan. Ngumiti ako, tingnan natin kung hindi ka magulat. Siguradong matutuwa ka nito. Sasama ako.
Gusto kong makita ang bahay niyo, Doc, si Zera na nakataas pa ang isang kamay na parabang nagre-recite. Malakas na hamalak-hak si Marga dahil sa ginawa ni Zera. Ayan tuloy at natahimik na naman si Zera sa isang tabi. Hindi niyo naman ako kailangang ihatid. Hindi ako baldado. Ano ba? Natatawa kong sambit. Kahit na, dapat ay masiguro naming nakauwi ka ng maayos. Mamaya ay modlot pa iyang baby niyo, napairap si Marga. Yeah, whatever. Kinuha ko na ang maliit na box na nakapatong sa aking table, at lumakad na palabas ng klinik. Sana talaga ay matuwa si Ethan dito, bulong ko. Si Marga at Leslie ay nasa magkabilang gilid ko, habang si Zera naman ay nakasunod sa likod namin. Bakit naman hindi siya matutuwa? Ito na ang pinakahihintay nyo, sagot ni Leslie. Pumasok kami sa elevator, at pinindot ang underground floor ng hospital. Nandoon kasi ang parking lot. May dala kayong kotse? Tanong ko. Si Leslie meron. Sa amin ka na sumabay, pati ikaw Zera. Alam ko namang wala kayong dalang kotse, si Marga. Sabay kaming tumungo ni Zera. Mabilis lang ang naging biyahe namin pauwi sa bahay. Ang akala ko ay papasok sila sa loob, ngunit tinanguan lang nila ako at nginitian. Hindi na kami papasok. Kaya mo na yan. Sa susunod na lang ako papasok, Doc. Special day nyo ngayon, kaya bibisita na lang ako sa ibang araw, sambit ni Zera. Tumango na lamang ako at ngumiti rin. Sige, nilingon ko si Marga at Leslie, salamat sa inyong dalawa. No problem, Doc, commandant pa si Marga. O siya at pumasok ka na sa bahay nyo. Para makauwi na rin kami. Kami na ang bahala rito kay Zera. Hindi ko na sila hinintay na makaalis, at pumasok na ako kaagad sa bahay. Alam kong wala pa rito si Ethan, at mamaya pa ang uwi noon, kaya may oras pa ako para makapagluto at makapaghain sa sorpresa ko para sa kanya. Hindi muna ako nagbihis, at dumiretso agad sa kusina. Binuksan ko ang ref at nakitang puno iyon ng laman, kaya mabilis ko lang magagawa ang mga kailangan kong gawin. Hinanda ko ang mga ingredients ng aking lulutuin, at sinimulan ng gawin ang naisip kong plano. Napapalakpak ako nang makitang tapos ko na ang aking ginagawa, at may oras pa ako para makapagbihis ng mas maayos na damit. Umakyat agad ako sa kwarto para makapagbihis. Pagkapasok ko sa kwarto namin ni Ethan, ay inilapag ko roon ang maliit na box na may lamang PT. Ibibigay ko iyon sa kanya. Galing kay Leslie ang ideyang iyon, at ang ideyang ipagluto ko naman si Ethan ay galing kay Marga. Si Zera naman ang nag-organize ng buong plano. Inilagay ko sa aking bulsa ang maliit na sorpresa para kay Ethan. Saktong pagbaba ko ng kwarto, ay kakapasok lang niya sa loob ng bahay, at kasalukuyan niyang hinuhubad ang kanyang sapatos. Malaki ang ngisi ko nang lumapit ako sa kanya. Nang makita niya ako, ay tipid naman siyang ngumiti. Ipinagsawalang bahala ko iyon, dahil sigurado naman akong lalaki ang ngisi niya, sa magandang balita na sasabihin ko sa kanya mamaya. Kamusta ang trabaho? Pinangunahan ko na agad siya ng tanong. Sumagot siya na hindi man lang ako nililingon. Fine. This is what I'm talking about. Isang tanong, isang sagot ang nangyayari sa amin. Noong umuwi ako galing sa convention sa South Korea, ay ayos pa naman kami. At hindi ko alam kung bakit at anong nangyari, bakit naging ganito na siya ngayon. Mag-iisang linggo na rin siyang ganito. Hinayaan ko na lang ang pagiging mailap niya sa akin, dahil abala rin naman ako sa pag-iisip sa sarili ko noong mga nakaraang araw. Dahil nga sa nararamdaman ko tuwing umaga. Nang makapasok siya sa dining area ng aming bahay, ay natigil siya dahil sa kanyang nakita. Siyempre, iba't ibang putahe ang nakahain sa lamesa, at may maliit na mga kandila sa gitna ng aming mahabang lamesa. Dumiretso siya sa kanyang upuan, nang hindi man lang ako nililingon. May okasyon ba? Naramdaman ko ang lamig sa boses niya. Umiling ako. Wala naman. Naisipan ko lang magluto, bulong ko. Dahil walang paglagyan ng kasiyahan ko, ay hindi ko magawang magalit sa kanya. Isinantabi ko ang isiping malamig siya sa akin, at pinalagpas na lamang iyon. Tahimik kaming kumakain at masaya pa rin ako. Pasulyap-sulyap ako sa kanya, at siya ay hindi man lang tumingin sa akin sa buong oras na nasa hapag kami. Ipinagkibit-balikat ko ulit iyon. Ayos lang yan, makakasama kay baby ang mga negative thoughts. Tumayo siya at iniwan ako sa hapag. Nang matapos ako ay mabilis din akong tumayo, at kinuha ang pinggan niya.
Inilagay ko iyon sa sink at sinundan siya, mamaya ko na lang huhugasan ang pinagkainan namin. Kailangan ko na siyang makausap. Naabutan ko siyang hawak ang kanyang cellphone. Ethan, mahinang tawag ko sa kanya. Sandali siyang lumingon sa akin, at ibinalik ulit ang tingin sa kanyang cellphone. Dinukot ko ang maliit na box sa aking bulsa, at inilapag iyon sa harap niya. Para sa'yo, ngumiti ako. Tiningnan niya muna ako, bago kinuha ang maliit na box na nasa harap niya. Marahan niyang binuksan iyon. Nang ilabas niya ang maliit na laman noon ay napatayo siya, at blankong mga mata ang ipinukol na tingin sa akin. Nabitawan niya ang PT, at bumagsak iyon sa sahig. Napatingin ako roon, at bumalik din ang mga mata ko sa mukha niyang gulat na gulat, dahil sa aking sorpresa. No, you can't be. You can't be pregnant, Alea. You can't, bulong niya at napahilamos ng kanyang mukha. Kumunot ang noo ko, anong ibig mong sabihin, love? Umiling siya at mabilis ang hiningang tiningnan ako. Paulit-ulit siyang umiling, habang naglalakad ng pabalik-balik. The baby isn't mine, he firmly declared. Umawang ang mga labi ko, at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Ano bang sinasabi mo? The baby isn't mine, I can't have a. Natigil siya nang lumipad ang aking kanang kamay sa kanyang pisngi. Are you saying that I cheated on you? He chuckled at dahan-daang tumango. Blankong mga mata muli ang ginamit niyang tingin sa akin. Iyon lang ang tanging alam ko, dahil muling lumipad ang kamay ko sa kanyang pisngi. Hindi ako makapaniwala sa mga lumalabas sa bibig mo. Sa tingin mo ba ay magagawa ko iyon sa'yo? Pagkatapos ng 4 na taon, ay ngayon mo pa may isip to. Andes ang sakit sa mga mata niya, ngunit sandali lang iyon, na parabang namalikmata lang ako, at hindi naman talaga iyon nangyari. Ngumisi siya na nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa akin. Parang hindi na si Ethan na pinakasalan ko ang kaharap ko ngayon. Ibang-iba na siya, at nakakatakot. Ang akala ko pa naman matutuwa ka, dahil ito na yung pinakahihintay natin, bumuhos ang mga luha ko sa kalagitnaan ng aking pagsasalita. Hindi na kita maintindihan. Hindi ko alam kung anong problema mo. I can't believe that you can say that I cheated on you. Dahil kahit kailan, hindi ko magagawa iyon sa'yo. Mahal kita, Ethan. Pero iyan pala ang iniisip mo sa akin. Na ganong klase akong babae. Dahan-dahan akong napaluhod sa harap niya, habang humahagulgol na ako. Ethan, anong nangyari sa'yo? Hindi na kita kilala. Ipinagsawalang bahala ko lahat ng pagtrato mo sa akin noong nakaraang linggo, at hanggang ngayon. Ang akala ko ay magbabago na ang trato mo sa akin, dahil sa magandang balitang hatid ko, pero bakit parang walang nagbago, mas lalo ka pang lumala. Hindi na kita maintindihan. Sana, sinabi mo na sa akin ng mas maaga kung ayaw mo na. Para naman nakapaghanda ako, hindi yung binibigla mo na lang ako, dahil sa mga sinasabi mo. Patuloy ang paghagulgol ko, habang siya naman ay tahimik lang, hindi ko alam kung anong reaksyon niya sa sinabi ko. Natigil ako nang magsalita siya. Do you think your news of having a baby was considered good news? He scoffed. Hindi ko yan anak. Ngayon, get out of my house. I can't bear seeing you here with baggage that I'm sure isn't mine. Tumango ako at dahan-daang tumayo, habang sapo ang aking tiyan. Oo, aalis na ako, kung anumang dahilan mo kung bakit mo ginagawa sa akin to, sana ay hindi ka magsisi sa huli. Tumalikod na ako at bumalik sa kwarto namin, habang pinipigil ang mga luhang muling nagbabadyang bumuhos. Aalis na ako rito. Hindi ko ipagpipilitan ang sarili ko sa taong ayaw naman sa akin. Hindi ako martyr, kaya kong buhayin ang magiging anak ko. Anak ko lang dahil hindi naman siya tanggap ng daddy niya, sa hindi ko malamang dahilan. At kung ano man iyon, handa akong tanggapin siya ulit, kung gugustuhin niya pa rin akong manatili sa tabi niya. Siguro nga'y hindi naman talaga ako ang para sa kanya. Hinawakan ko ang aking tiyan, at naiiyak na kinausap ang anak ko. Kapit ka lang dyan baby, uuwi na tayo sa bahay, please hold on until we're at the end of the rope. Kaya natin to, bulong ko. Huwag kang mag-alala Ethan, hindi ko ipagkakait sa iyo ang magiging anak natin, kahit ayaw mo naman siyang tanggapin. Hindi ko alam kung paano ako nakaalis sa bahay nang walang kahirap-hirap. Binuksan ko ang pintuan ng dating bahay na tinitirhan ko, at sumalubong agad sa akin ang mga maids namin. Ma'am Alea, napadalaw kayo, sambit ng isa sa kanila.
Ngumiti ako, si mommy po. Humawak ako ng mahigpit sa strap ng aking backpack, at dumiretso sa loob ng sala. Nakasunod naman sa akin ang mga maids. Ayos na po ako rito, ituloy nyo na lang yung ginagawa nyo, sambit ko. Tumango sila at iniwan na ako. Nakita ko si mommy na bumababa sa hagdan, at nakasuot na ng pantulog na damit. O anak, anong ginagawa mo rito? Nasaan ang asawa mo? Mabilis akong lumapit sa kanya at niyakap siya. Namiss ko si mommy. Sana ay habang buhay na lang akong naging bata at hindi na tumanda. May problema ba anak? Marahang tanong niya at hinaplos. Ang buhok ko. Saminghot ako at agad na ramagasa ang mga luhang akala ko kanina ay naubos na. Humiwalay ako sa kanya at kinusot ang aking mga mata. Pasimple kong hinawakan ang tiyan ko at tinignan iyon. Ibinalik kong muli ang aking tingin kay mommy. Pwedeng dito po muna ako. Namiss lang po kita, naiiyak kong sambit. Napangiti si mommy, at hinaplos ang mukha ko. Marahan siyang tumango. Oo naman. Nasaan ang asawa mo? Bakit hindi mo kasama? Panibagong mga luha ang tumakas sa aking mga mata, busy po siya. Huwag kayong mag-alala, nagpaalam naman po ako sa kanya. At pumayag naman siyang dito ka muna, kahit hindi siya kasama. Tumango ako. Paano kayo magkakaanak niyan kung ganun? Natatawang tanong ni mommy. Nakatingin lang ako sa kanya. Hindi ko mahanap ang humor sa sinabi niya. Parang wala akong lakas para sumabay sa pagtawa niya. I pity myself. Nakakaawa ang sarili ko. Awagan mo na lang ang asawa mo mamaya. Seryoso na siya ngayon. Mukhang hindi ka pa kumakain. Kumain ka muna. Ipaghahanda kita, sambit niya at iginiya ako papasok sa aming silid kainan. Tahimik namang bumubuhos ang mga luha ko, at panay din ang pagpunas ko nito. Is this the end for us? Ito na ba ang magiging wakas? Ganito na lang ba? Hanggang dito na lang ba talaga? Kung ito nga, hindi ko kakayanin. Ayaw ko na, hindi ko alam. Pero mahal ko siya. Mamahalin ko siya kahit anong mangyari. Handa akong gawin ang lahat, magkaayos lang kami. Sana ay maging malinaw na ang nasa isip ng asawa ko, at sana ay malinawan na rin ako kung bakit niya ba ito ginagawa sa akin. Sana.